Arestado sa Maynila ang isang Chinese national na nagbebenta umano ng nakaw na sasakyan. Nakuhanan din siya ng party drugs at hindi lisensyadong baril. Nakatutok si June Veneracion. Maingat at dahan-dahang nilapitan ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG ang target ng kanilang entrapment sa Paco, Maynila kagabi. Maya-maya pa, Police, don't po. huli ang Chinese national na inireklamong nagbebenta ng subcompact SUV sa halagang 180,000 pesos. Last time, carnap daw. Pero hindi lang sa pagbebenta ng nakaw na sasakyan sabit ang sospek. Dahil lang inspeksyonin ang gamit niyang luxury vehicle, nakita sa loob ang mga party drugs, cocaine, shabu at marijuana na may halagang halos 800,000 pesos. Based din sa impormasyon na nakuha po natin ay ito pong nahuli po natin Chinese national ay isa sa mga supplier na dito po sa Kalakhang, Maynila. Isinasailalim na sa digital forensic investigation ang nakuhang cellphone mula sa suspect para malaman ang mga pinagkukunan niya ng droga at mga taong sinusuplayan niya. Kasi doon sa ebidensya na nakuha po natin, no, maraming mga links, ang daming mga tao na pinagbibigyan itong tao na to, mga pinaglalagyan, even may mga parokyano tayo doon na Chinese din. Nakuha din siya ng hindi lisensyadong baril. Sasampahan ng suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Anti-Fencing Law. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang panig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inalmahan ng mga kongresista ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na maaaring madismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng isang mosyon na sasang-ayunan ng simple majority o 13 senador. Patutsada ni Congresswoman-elect Elayla De Lima, tila may sarili raw versyon ng 1987 Constitution si Escudero. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nanindigan ng mga kongresista magsisilbing prosecutor sa impeachment trial na hindi maaaring ma-dismiss ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa boto lamang ng simpleng mayorya o 13 boto, gaya ng sinabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi na natin naiintindihan, has been showing that a kind of posturing, as if the 1987 Constitution is not there, as if the 1987 Constitution is not clear enough. Ang katwiran ni Escudero, kung may magmosyon na i-dismiss ang kaso, simple majority lamang ang kailangan para maipasa ito. Ang 2/3 vote o boto ng 16 na senador na nakasaad sa saligang batas ay kailangan lamang kung pagbobotohan na ay pag-convict. Kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Kaya si ML Party List Representative-elect Laila De Lima nagpatutsada kay Escudero na tila may sariling bersyon nito ng konstitusyon. Pwede ba? Huwag nyo namang subukan na sinusubukan nila kung ano-ano mga strategy, mga moves and steps para masabotahe yan, para hindi matuloy yung trial. That is not what the Constitution has envisioned for the Senate as an impeachment court. Sang-ayon si Senator Alan Peter Cayetano kay Escudero na pwedeng ibasura ang Articles of Impeachment sa pamamagitan lang ng majority vote. Pero ang tanong niya, tama ba ito? The Senate acts through its members and majority wins. Now, just because you can, it doesn't mean you should, di ba? Ayaw raw ni De Lima na hulaan kung ano ang motibo ni Escudero, pero marami raw agam-agam na hindi mapawi-pawi. Hindi maiiwasan yung mga agam-agam na this is part of a plan. I don't know if this is coordinated. This is something that is consciously being made by the parties, meaning the defense and then yung senators mismo as an impeachment court.
Kinatigan ni Representative Jervy Luistro na hindi pwedeng ibasura ng impeachment court ang articles of impeachment. Malinaw anya ang konstitusyon na ang trabaho ng impeachment court ay to try and decide o magsagawa ng paglilitis at magdesisyon. Welta pa ng isang pumirma sa articles of impeachment. Malaking tanong, bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Ayaw nyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat eh. That's why dapat impartial. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Escudero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Samantala, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na may kredibilidad ang mga sinasabi ni alias Totoy, ang isa sa mga akusado sa kaso ng missing sabongero na lumutang ngayon bilang whistleblower. Dagdag ni Remulla, suportado ng video at mga dokumento ang kanyang magiging testimonya. Nakatutok si Ian Cruz. Sapat na para sa Justice Department ang kredibilidad ni alias Totoy, ang akusadong nais sumistigo sa kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang sa ikinanta niya ang pagpatay sa mga nawawala at paglibing sa kanila sa Taal Lake, ang motibo na pandaraya at pamimirata pa ng ilan sa isabong at ang dami ng biktima na aabot sa 100. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Ayon kay Remulla, maituturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabongero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case builder pa rin tayo. May grupo yan kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluwensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi para makakapagkomento ayon sa tagapagsalita ni si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research, umaabot sa halos 6 na bilyong piso ang kita ng isabong mula March 2021 hanggang May 3, 2023 base sa datos ng PAGCOR. Do away with isabong. May 2022 nang ipahinto ni dating Pangulong Duterte ang isabong dahil anya sa social cost nito sa buhay ng mga Pinoy. December 2022 naman nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 9 na nagsasabing iligal ang isabong. Sa ngayon, naghahanda na ang Department of Justice sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kausap na nito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with equipment. Para naman makakalap ng dagdag impormasyon ay nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Na-inquest na ang incumbent barangay captain sa Quezon na inaresto ng NBI Lucena. Makaharap ang suspect sa reklamong illegal possession of firearms matapos mahulihan ng iba't ibang armas kabilang ang isang wala umanong lisensya. Sangkot din umano sa patayan sa probinsya ang barangay official. Pagtatama lamang po mga kapuso, taga Sariaya, Quezon ang suspect at hindi taga Lucena.
gaya ng aming iniulat kahapon. Takaw disgrasya dahil halos tumagilid na ang isang poste ng kuryente sa Cabanatuan. Idinulugyan sa inyong Kapuso Action Man. Natibag na ang semento malapit sa pundasyon at nawala na sa tuwid na pagkakatayo ang posting ito ng Cabanatuan Electric Corporation o CELCOR sa Maharlika Highway sa Barangay Bangad, Cabanatuan City. Ang nakababakalang sumbong ng isang concerned citizen sa inyong Kapuso Action Man. Halos bumigay na ang poste dahil sa mga tumabinging bakal nito. Mahigit isang taon na raw yung problema sa lugar na madalas pa namang daanan ng mga motorista at pedestrian. Bilang remedyo, pansamantala muna itong tinukuran ng isa pang poste. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Cabanatuan Electric Corporation. Ayon sa CELCOR, nasira ang poste dahil sa isang vehicular accident. Naapektuhan daw ng mainit na panahon nitong Abril at Mayo ang pagtatakda ng schedule para mapalitan ng poste. Mas kinailangan din daw nilang tutukan na makapagsagawa ng maintenance activities para mabawasan ang power interruption sa kanilang nasasakupan. Makaraan ang pagkaantala na palitan na ang poste nitong 24 ng Hunyo. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Binawi na ang suspensyon sa pagproklama kay Marikina outgoing Mayor Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Pero may hinihintay pa para maging pinalyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit isang buwan matapos ang eleksyon, binawi na ng Commission on Elections ang suspension sa pagproklama kay outgoing Marikina Mayor Marcelino Teodoro bilang kongresista ng 1st District ng Marikina City. Pero maaari lang siyang maproklama sa oras na maging final ang desisyon sa loob ng 5 araw at kung walang temporary restraining order na ilalabas ang Korte Suprema. Nakakasama po yan doon sa 5 araw na hihintayin upang ang desisyon ng COMELEC and bank ay maging final and executory. Tsaka palang papasok yung City Board of Canvassers upang magproklama nung nanalo naman na kandidato. Dahil 5 working days ang bibilangin, wala pang kongresista ang Marikina 1st District sa June 30 o simula ng termino ng mga bagong halal na opisyal. Ayon sa COMELEC, pwede pang dumulog sa Korte Suprema ang nakalaban sa eleksyon ni Teodoro at petitioner sa kaso na si Senador Coco Pimentel. Kaya sabi ni Teodoro, hihintayin niyang maging pinal ang desisyon ng COMELEC bago manumpa sa pwesto. Ang desisyon ng ANBAC ay nagbaliktad sa pagkatig ng COMELEC 1st Division sa disqualification cases na kumukwestiyon sa pagiging residente ni Teodoro ng 1st District ng mahigit isang taon. Sabi ng ANBAC ngayon na natili namang domicile o itinuturing na tahanan ni Teodoro ang distrito. Yung domicile of origin, diyan ka pinanganak, diyan ka lumaki, diyan ka practically, diyan ka na tumanda sa lugar na yan. So long as meron ka pang intention laging bumalik at bumalik doon sa pinanggalingan mo, yung pa rin ang domicile of origin mo. Sa isang statement, kinwestiyon ni Pimentel kung bakit inabot ng 6 na buwan bago inilabas ng COMELEC ang desisyon. Sagot naman ng COMELEC, inabot daw ito ng pagreretiro ng 2 sa kanilang commissioners bukod pa sa mga gawain nila nitong eleksyon. Dagdag pa ni Pimentel, kung pwedeng baliwalain ang residency requirement na nakasaad sa konstitusyon, ano raw ang makipipigil sa iba na manipulahin ang sistema. Aniya, gagamitin niya lahat ng legal na remedy laban sa desisyon. Sinabi naman ni Teodoro na naipakita niya na hindi siya nagsinungaling sa kanyang certificate of candidacy at hindi niya inabandona ang kanyang domicile sa 1st District. Naipakita raw niya ang koneksyon sa Barangay San Roque at napatunayan ang kanyang paninirahan doon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inisa-isa ng grupo ng mga biktima ng Duterte drug war sa ICC kung bakit tutol sila sa hinihinging interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang diyan ang posibleng banta mula kay Duterte at sa kanyang mga taga-suporta. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi na
pigilang maging emosyonal ang ilang kaanak ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings habang inihimlay ang mga abo ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa dambalan ng paghihilom sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan City kanina. Layo ng paghilom program ang patuloy na pag-alala sa mga nasawi sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon, kasabay ng pananalangin na wag na itong maulit kanino man. Proseso to ng regular na tao, normal na tao, na ipinagkait sa kanila. Ngayon, dahil tinagurian natin yung mga sarili natin na tagapaghilom, kinakailangan patuloy natin to ihandog sa kanila. Ito na ang ikalimang inurnment ceremony para sa mga biktima ng EJK. Nangyari ito isang araw matapos ihain ng grupo ng mga biktima ng drug war ng Duterte administration sa International Criminal Court o ICC ang kanilang pagtutol sa hinihinging interim release ni Duterte. Sakaling pagbigyan daw kasi si Duterte. Matatakot muli ang mga testigo at kamag-anak ng mga biktima dahil sa posibleng kaharaping banta mula kay Duterte at kanyang mga taga-suporta. Mangangamba rin daw ang mga testigo at pamilya sa seguridad nila lalo pat malalim pa raw ang impluwensyang politikal ng pamilya Duterte. At may access daw si Duterte sa malaking bahagi ng mga ebidensya kaya pwedeng mangialam sa kaso. Dahil may pera, maraming kakilala raw si Duterte at kini-question daw nito ang pagka-aresto sa kanya. Isang flight risk daw ang dating Pangulo. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng depensa. Pero sinabi na kahapon ni Vice President Sara Duterte na walang ginawa ang kanyang ama sa mga testigo ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Intense na drama sa hapon ng hatid ng My Father's Wife na bagong inaabangan ng mga kapuso, kaya naman puno ng pasasalamat ang lead cast. Success kung success ang pilot episode ng series na bunga ng magaan nilang samahan sa set. Makichika kay Lars Santiago. Elizabeth Morales. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Wala akong pakialam, kailangan pumasok sa loob. First few episodes pa lang, puksaan agad ang mga karakter sa pinakabagong GMA Afternoon Prime series na My Father's Wife. That's it! Sir, pasensya na. Ma'am, ka dito, mag-usap nga tayo. Huwag kang agaw eksena dito. Sama-samang pinanood ng mga bida ang pilot episode habang nasa set. Anak ka lang. Asawa ko. Nag-e-entertain din sila ng mga messages ng mga manonood sa live stream. Very proud sina Gabby Concepcion, Kylie Padilla, Jack Roberto at Keizel Kenochi. Lalo't 300,000 views and counting na ang kanilang pilot episode sa YouTube. Dagdag pa ang positive comments ng netizens. Talagang binigay namin para sa mga performances namin para makita na natahi na siya and it's all together. Nakaka-excite lang. Nakikita ko na ikaw dun sa batang ganda nga ng ikaw. casting. It's fun to see that the script is coming alive and it turned out really well. It's like going to a buffet lunch or dinner buffet. Matataranta, kaliwa, kanan, may nangyayari. Sa kwento, gagampanan ni Gabby si Robert, ang ama ni Gina, played by Kylie. He is the basic idol ng isang pamilya na nagmamahal sa kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Actually, in this case, isa lang anak niya. And just like all parents, gusto nating makitang maging successful ang anak natin. So talagang inaalagaan niya at binibigyan niya o pinaplanuhan niya ng future yung anak niya. First time nakasama ni Gabby sina Kylie, Jack at Keizel. Ngayon lang din nakasama ni Kylie si Keizel at first time ding nagkatrabaho ni na Keizel at Jack. Pero sobrang komportable na raw sila sa isa't isa. Hindi na nga raw naiilang sina Kylie, Jack at Keizel kahit alam nilang big star talaga si Gabby. He makes himself so available, like, and palagi siya nagpapatawa. Dahil pang binigay na snack. Tapos may note pa doon to Keizel, Lisa, parang gano'n, Betsy. Si Kuya Gab napaka-approachable. Nag-usap kami about sa pagmumotor, kung saan kami nakakapunta, yung syempre mga habit ng mga guys. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.